Anong prutas ang hirap na hirap kayong ipakain sa mga anak nyo? At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, sa bahay namin, pinya talaga ang struggle ng mga anak ko. Kaya gagawa tayo ng pineapple fried rice with pineapple pork steak. In a bowl, magmamarinate tayo. 1 kilo of pork steak. Add 3 seconds of Knorr seasoning, 3.5 seconds of soy sauce or toyo, and 3.9 seconds of Worcestershire. Magpiga ng mga 100 drops of UFC banana ketchup, mga 2.5 seconds ng pineapple juice, 32 pieces of rock salt, and 900 pieces of pepper. Siguraduhin yung tama yung mga measurement nyo, ha? Uy, charot. Alright, so kukumus-kumusin lang natin to and let it sit for about an hour. Itong part na to ay naturally malambot na, but the pineapple juice will make it tender and juicier. Sabi ng matatanda, pag masarap daw yung amoy ng iyong binababad, it means masarap din daw ang lasa nun. Next is, hihiwain na natin yung pineapple and then tatanggalin natin yung laman niya. Make sure pag hiniwa nyo siya, hindi mapuputol yung tangkay. For the aesthetic, mga kamarisya. This is optional. Pwede namang hindi nakasama yung balat ng pineapple sa pagsaservan. Pero this is a nice way to present it. Tandaan, our kids eat with their eyes. So, pag nakita nila yung pinya, lalo nilang ayaw. Ako lang ba o nung bata rin kayo, napapalo kayo kapag hindi nyo inuubos yung pagkain or wala rin kayong choice kung ayaw nyo o gusto nyo yung food basta nandyan, di ba kakainin nyo? Ayan, so pag na-dice mo na yung pineapple, next naman is tatadta rin natin yung dahon ng sibuyas. Ewan ko pero yung mga bata ngayon, talagang pihikan sila sa food. Pero syempre, yung mga anak ko, hindi ko naman yan pinapalusot. Ayan, so i-dice na rin natin yung kamatis. Kayo, paano ba yung approach nyo sa kids? Kasi ako talaga, namamalo ako. Ay naku, sumungit na nga ako. Tapos minsan, kinukontra na ako ng asawa ko. Kontra! Sabi niya, masyado daw akong tough on the kids. Tapos tinanong ko siya, bakit sa inyo ba kapag kaayaw mo yung ulam, lulusot ka sa magulang mo? O, naghihiwa na tayo ng sibuyas. Oo daw, lumulusot siya. Nilulutuan daw siya ng separate na ulam niya. Sabi ko, ha? Sa amin yan, bakol. So with the upbringing differences, I tried to find the balance between it. Pag pinapanood ko kung gaano kabait yung mama ko sa mga anak ko, sabi ko kay mama, bakit di ka naman ganyan sa amin ni kuya dati? Sandali, dikdikin na natin yung bawang, tas lagyan ng asin para lumabas yung lasa niya. Ayun na nga, alam nyo ba, nung bata kami ng kuya ko, umabot sa point na ayaw talaga ng kuya ko ng pinakbit. Teka, i-chop muna natin yung bell pepper. O tapos ayun na nga, di inabot na yung kapatid ko ng 12:00. Hala, nag-lights off na si mama, si kuya nasa lamesa pa rin. So ang ginawa ko, nagsisneak out ako sa room, tapos dahan-dahan kong pinakain yung pagkain ng kuya ko. Katabi ko si mama matulog. So, naka-4 na balik ako para kunyari nagsi-CR lang ako. Lagi ko yan bit-bit sa aking puso at isip. That's why when I became a mom, I was very, very consistent at mahigpit talaga ako sa mga anak ko when it comes to eating. O pagkatapos ng bell pepper, magbibit tayo ng 3 itlog. Pero when I met my husband, dun ko na-realize na, iba-iba rin pala bringing. And my husband, coming from a quiet or calm household, medyo I had to be creative. So mga kamari chef, prinito lang natin yung egg. Tapos na tayo mag-prep at mag-uumpisa na tayong gumawa ng pineapple fried rice. Dito ngayon nabuo yung pagiging creative ko. I had to find a way to give my husband a calm house but at the same time firm. O teka, maggisa muna tayo ng bawang, sibuyas, bell pepper at kamatis. Kasi kapag pinilit ko pa ng pinilit yung mga anak ko kumain ng masustansya at narinig ng asawa ko, nako, mag-aaway kami araw-araw. Ayan, so ilagay na natin yung pinya at igisa lang natin. Now, this is optional. You can torch it or tustahin mo lang siya. Ang hinahabol ko lang naman is matusta yung pineapple kasi medyo mahina yung kalan ko. So, ayun yung nangyari mga kamari chef. Nag-umpisa sa sinisingit ko yung gulay sa mga chicken nuggets or homemade hamburger patty or wala akong ginawa kundi gumawa ng mixed rice. Speaking of which, ilagay na natin yung rice, add some salt and pepper at mga 3 seconds ng toyo. And then, halu-haluin lang natin ito. Actually, that's it. It's so easy. Patikim ko muna sa anak ko. I hate to admit it. So good. It's so good, mommy. I told you it's good.
And then, i-add lang natin yung egg at saka yung dahon sibuyas and then we'll mix it up again. Dahil sa mga picky eaters kong anak ako, nag-umpisa magkaroon ng interest sa cooking. Ayan, so iihaw lang natin yung pork steak. Very basic lang siya. O yan, kaya mo na yan. Tansyahin na lang natin. Magkwentuhan muna tayo. So, ayun na nga, doon nag-umpisa yung interest ko sa pagluluto. Tapos yung ending niya, parang sumarap ako magluto yung mga imbento and then I started selling it sa office. So, masarap na nga magluto yung in-law ko, masarap din magluto yung mama ko, tapos yung asawa ko, gusto niya, masarap yung pagkain, tapos picky pa yung mga eater sa bahay. Which is, I guess, every story of a mother, a wife, or a father sa isang household. Kaya ayun, naimbento ko tong pineapple pork steak and pineapple rice kasi I really had to infuse the vegetables and the fruit lagi sa mga pagkain namin para complete yung nutrients ng mga anak ko. Ayun lang mga Kamari Chef, I hope you guys like and share this recipe and don't forget to save it too for your special occasion.